Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. At sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi na ito. Welcome po sa ating regular update dito sa ating lungsod patungkol sa ating sitwasyong kinakaharap ngayon tungkol sa COVID-19. Mga kababayan, sana po ay patuloy kayong antabayanan itong mga opisyal na pahayag, no, dito sa ating lungsod, sa mga naganap at magaganap sa atin. At sama-sama nating lalabanan itong COVID-19. And let me get straight to the point that today I had a regular meeting with our health sector at sa awa naman ho ng Diyos, talaga pong napaka taas ng moral ng ating mga doctors at nurses na sa ating 6 na ospital. Natutuwa naman ako sapagkat talaga ang dedikasyon nila ay hindi matatawaran. Magkaganon man, despite the effort of your city government and the dedication of our frontliners sa health sectors, ay patuloy na lumalago ang dami ng mga taga-lungsod, no, na nagkakasakit sa ating mga pamayanan. Mga kababayan, kahapon po na ibalita ko sa inyo, nadagdagan tayo ng positive cases na nasa national list ng DOH at 2 na naman po ang naidagdag ngayon na nagpositibo sa laboratory test or confirmation test. Kaya po ang total na po sa Maynila ay 32. 32 na po ang may COVID-19. 2 na naman po ang nasa Santa Ana. Kaya po talagang mabigat. Mabigat ang ating kinakaharap na sitwasyon. At ang isa pang nakakalungkot, mga kababayan, kahapon 85 na po ang total natin, no, ng PUI. Mas malala po ngayon. Nadagdagan po tayo ng 23 bagong PUI. Ang total na po natin is 104 sapagkat may 2 na pong namatay na PUI at yung 2 naman na PUI ay nag-turn positive. So meron po tayong 104 na PUI sa lungsod ng Maynila. So ako po paulit-ulit nagpapaalala yung kahalagahan ng social distancing at pananatili sa inyong bahay. Nakakainip sa loob ng bahay. Hindi tayo sanay na para tayong pinoposasan sa loob ng bahay natin. Pero yun lamang po ang paraan upang makatulong kayo na mamamayan, no, sa plano ng gobyerno na sawatain at labanan at kaharapin itong ating kalabang hindi natin nakikita, no, itong COVID-19. So sa mga iilan pa na nahuhuli namin na lumalabag sa mga alituntunin, ito po ang epekto. At hindi po ito magbabago kapag hindi po tayo nagbago. Kailangan ho natin ng kusang disiplina. Pagsunod, may nakatingin o wala. At the end of the day, tayo rin ang magkakahawaan. At yung mga ilang kabataang ikinikipit balikat ninyo, gusto kong ipaalala sa inyo na isang pasyente na namatay sa COVID-19 ay 23 years old. Ano pong ibig sabihin? Totoo na mas madaling maapektuhan ang mga nanay natin at tatay natin, lolo't lola natin. Pero wala pong sinasanto
ang COVID-19 virus. Bata, middle age, o matanda. So, hindi nga nagkahawa-hawa ang mga matatanda. Hindi nga nagkakasakit ang mga matatanda. Bata naman na nagdadala. Kayo mga binatilyo na patambay-tambay kung saan-saan. O kayo naman na nagpapasok ng virus sa inyong pamilya. So, yun ang malamang na dapat nating isipin na tulong na natin bilang pagmamalasakit sa ating mga pamilya o minamahal sa buhay. Maging responsable tayong mamamayan, mga kababayan. Ang inyo namang gobyerno, pamahalang lungsod, at ang national government ay hindi naman po tumitigil dito upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayong araw po na ito, mga kababayan, matumal po ang dating ng ating supplies sa pagkain, sapagkat tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mga pagkain sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Matumal po ang dating ng pagkain ng DSWD, matumal po ang dating ng supply ng City of Manila. Katulad ng pangako ko sa inyo, na kapag may dumating ng supply, ibababa kagad namin. Pipilitin namin kayong abutin. At sa pangarap natin na walang maiiwan sa lungsod ng Maynila na 350,000 families. So, mga kababayan, as of today, tayo po ay nakapagbigay naman ng 5,399 families o food box. Pag-isipin nyo, napakarami. 5,399. Ako po, hindi po ako nadadamihan dyan. Konti pa lang ho yan. Kasi malaki po tayo. Ang Maynila po, para sa kaalaman ng mga tao na malamang nanonood ngayon sa gobyerno, importanteng lingunin ninyo ang Maynila, sa lalo na sa mga ahensya ng national government. Dahil ang Maynila po is high density. Ang Maynila po is about 44,000 per square kilometer or 111,000, 110,000 per square miles. Ganyan po ka-dense ang tao sa Maynila. Kaya yan po sa mga national agencies na kakailanganin namin ng tulong nyo sa pagkain, sana po ay bilisan natin ng kaunti. Ang inyo namang lingkod, mga kababayan, as I have told you, the only problem nowadays is the supply. Mabagal lang po ang production dahil apektado rin sila sa nangyayaring quarantine natin na mas higit natin kailangan ngayon. Huwag tayong maghahanap ng ibang dahilan para labagin natin ang quarantine o ang social distancing. Hindi po. Kasi yun lang po ang mabisa para labanan si COVID-19. Pero ang katotohanan, katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, alam ko po ang pakiramdam ninyo na marami sa atin ay talagang kinakapos na sa pagkain. Tutugunan po yun ng pamahalang lungsod. Lumalabas po sa loob lamang ng 3 araw. Ang ating pong natugunan na sa Maynila ay 44,763 na pamilya. Ulitin ko 44,763 na pamilya na ang nabigyan natin ng food box. Ngayon, mga kababayan, lalo na sa mga chairman na merong ISF or informal settlers. Kanina po, yan, parola po yan, nakikita ninyo kanina na yan. So ito pangkalahatan sa ating mga barangay official. Suriin yung maigi yung binibigay ninyong listahan ng pamilya. Ang bilin ko, huwag nyo isipin yung botante o hindi botante. Bawat pamilya, ibilang natin. Yun ang polisiya. Pero, may mga nakita kaming ilan na kung saan mukhang si chairman gustong tumakbo ng Mr. and Mrs. Congeniality. Kailangan mo maggobyerno, chairman.
nakita kami isang listahan. Biri mo, isang lista, pamilya, 25 na pangalan. Iisang pamilya. Mga kababayan, katulad ng pinapangako ko sa inyo, papangalagaan ko at pipilitin kong proteksyonan ang inyong mga interes. Hindi ko hahayaan na mga ilan ay aabuso habang nandito ako. So ako nananawagan sa mga chairman, ayusin ninyo yung lista ninyo. Sa bawat pagnanais, pag-aasam ninyo at pagiging makasarili at ipinalilista ninyo isang pangalan, isang 25 na pangalan, iisang pamilya. Sa bawat box na makukuha nyo, may isang box o isang pamilya ang mawawalan. Sa panahon ngayon, ang kailangan umiral sa atin, malasakit. Malasakit sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Yun ang kailangan umiral sa atin. Huwag tayong mangiiwan ng bawat pamilya sa Maynila. Pero, huwag naman nating gamitin ang sitwasyon para lambutsingin yung inyong mga kaibigan at kakilala. Tingnan natin pantay-pantay ang mamamayan. Lahat may sikmura. Mahirap, middle class, mayaman. Lahat kailangan kumain. Yun sana ang tumakbo sa ating isipan. So, ako po'y papaalala lang at sisiguraduhin ko naman na kapag may mali, papapanagutin ko kayo sa mata ng batas, lalo na sa komisyon. Sa Commission on Audit. Talaga, cargo niyo po yan. Pera po ng taong bayan yan. Bagay lang na makamit ng taong bayan. Hindi tayo nakakatulong na maresolba. Sa pagbibigay ng pabor sa ilan lang, dapat titingnan natin dito, pantay-pantay ang tao. Magugutom, mayaman, middle class, mahirap. Umiral sana sa atin, yung lagi natin panawagan. Sa Maynila, pantay-pantay. So yan lang at napapansin namin na may iilan, lalo na yung may mga karanasan sa mga nakaraang panahon. Hindi nyo na kayang gawin ngayon yan. This is not the time for election. This is the time for service. Yan ang isipin natin. Mabuti na mabuti, mga kababayan, na maipagmamalaki ko naman sa inyo. Napakaraming barangay official naman o barangay chairman na matitino. Yung iba talagang, siyempre, mukhang may masama pa rin ipinagpapatuloy na maling nakagawian sa nagdaan. Pero sa mga kababayan natin, masa kayo, basta alam ko, basta nalaman ko, ay hindi ko po papayagan. So muli mga kababayan, yan po ang update natin sa ating food distribution. And gusto kong pasalamatan ang ating MTPB, ang ating City Engineering Office, ang ating DPS. Sila po ngayon ay ang logistical arm ng City of Manila. Thank you very much. Sa Manila Police District, thank you very much. Sa MSWD, thank you very much. And yung mga katulong natin. At siyempre sa Liga ng mga Barangay, headed by Dr. Lay Lacuna. At 10 na kanyang mga direktor. At lahat sa inyo sa barangay ngayon. Mga kababayan, habang tayo ay nag-uusap ngayong hapon na, ngayong gabi na ito, ay nais kong ibalita sa inyo ang maganda naman ding balita
Kanina po, tumanggap tayo ng 200,000 na N95 mask at 100,000 surgical mask at 2,000 thermal scanner, no? From our sister city na sa Guangzhou, China. No, ito po yung sister city natin, no? At yan, mga kababayan, immediately, tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, sa may dumating, larga, diretso kagad sa tao. Agaran nating ibinigay sa MHD, Manila Health Department, para isupply sa ating mga frontliners sa health sector, no? At hindi lang po dyan, ang inyong pamahalang lungsod ay namigay din ng tigi 1,000 pirasong N95 mask sa mga public hospital na pag-aari at pinatatakbo ng national government at 1,000 pieces sa lahat ng private hospital. So, public, local, and national, pati mga ospital. Kasi po talagang kailangan natin alagaan ang ating mga frontliners, no, sa ating lungsod dahil sila po talaga ang tumutugon sa may mga sumasakit at lumolobo nating mamamayan in terms of numbers na nagkakasakit, nagiging PUI dito sa ating lungsod. At sa ngalan po ng lungsod ng Maynila, nais kong pasalamatan si Guangzhou Foreign Affairs Office, Miss Tan Kong, na nakipag-ugnayan kay Miss Anna C. ng ating lungsod. At nais ko rin pasalamatan ang Guangzhou Consul General Marshal Luis Alperes na tumulong sa maagap na turnover ng donasyon sa pamamagitan ni Secretary Bernardito C. Ang. At salamat din kay Mr. Raj Kumar sa pagtulong na mapabilis ang proseso ng pagtanggap ng donasyon. Kasi po nung dumating dito, siyempre po may mga papeles pa po yan. Sabi ko, yung mga papeles, pwede na natin tirahin yan later on. Oo, di ba? Kasi ang kailangan natin ngayon is to support. Literally, give all our support. Fulfill our promise sa ating mga frontliners. Na sa pamamagitan niya, nakatulong ang PEDEX at sa tulong ni District Collector Mimel Talusan ng Bureau of Customs ng NAIA. Sa ating District Collector Mimel Talusan, maraming salamat sa iyo at 10 na mga kasama mo dyan sa Bureau of Customs sa NAIA. Maraming salamat sa inyo at napabilis, no, yung pag-release itong mga kakailanganin na gamit para sa ating mga frontliners. Okay. And again, yung pong ngayon, as we speak, nagpadala ulit tayo ng mga pagkain sa ating mga frontliners naman sa barangay. Konting food assistance sa kanila. Tapos nagpadala rin tayo ng N95 sa mga barangay official para magamit man lang nila habang pinapatupad nila yung pagsasaayos ng quarantine at curfew. At nagpadala rin tayo ng 2 piraso doon sa 2,000 scanner sa ating mga barangay. 2 pieces each. Dinideliver po yan habang nag-uusap po tayo, mga kababayan. At plus N95 na face mask, no? Kaya po sama-sama tayo, no? Nais din namin pasalamatan ang mga donasyon, no? Jollibee Food Corporation 200 food packs, ICTSI 700 food packs, Councilor Uno Lim 1,500 alcohol spray. Nga pala, pinadala rin natin to sa barangay ngayon, no? 1,500 na alcohol spray para sa ating mga frontliners sa barangay. At 12 containers na alcohol na ginagamit natin sa ospital. Sa Aristocrat, 100 bowls of arroz caldo para sa ating mga frontliners. Meat Plus,
750 food packs. At again, no, halos everyday ito, nakakatuwa naman ha. Thank you very much sa mga kapamilya. ABS-CBN Lingkod Kapamilya, again, 214 boxes Ribisco Biscuit, 1 box Century Sardines, 12 boxes Lucky Me Noodles, 12 boxes Kopi, 16 boxes Potency, 3 boxes Tolak Anjin. Kay Mr. Alex Martos, 200 packs Tasty Bread, 50 boxes Minola Oil. Ribisco Foundation, 150 boxes assorted biscuits. Yan pinadala natin sa mga barangay ngayon. Prutas, no? 200 boxes na coconut juice. Sa Philippine Star, no? 200 sacks of rice. No? Maraming salamat. At saka yung mga sardinas at noodles na pinadala rin natin ngayon sa barangay para may panchicha yung mga tanod na nagjo-duty. No? Sila kagawad. Alam mo, siyempre, kahit papaano, si chairman, duguan yan ngayon. Siyempre, sambahingi ng, what do you call this, pera, panggastos to sustain the keeping the peace in order situation. Lagi yan kay chairman. Si chairman naman, siyempre, ang inaasahan lang niya, budget niya, nasa krisis tayo, most likely, ubos na yung 5% na calamity fund. So, kaya, inaayudahan po ng inyong pamalang lungsod yung mga sa abot ng ating makakaya na matulungan yung ating mga kababayan na frontliners din sa ating lungsod. So, Philippine Star, maraming salamat sa inyo. Babsi B, 2,000 pieces Nutriban. Araw-araw na rin to Nakakatuwa naman to. Mr. Mario Chua, 6,000 pieces surgical mask. Mr. Richard Lim, 100,000 pesos. Thank you very much. Miss Gilda Clavio, sister of Arnold Clavio, 100,000 Japanese yen. Thank you very much. Arnold, thank you. Arnold Clavio. Okay. At maraming salamat. Nasa 44,361 na po ang sumagot sa ating health survey sa lungsod ng Maynila. Kaya po kami nagpapasalamat sapagkat sa pagtugon ninyo sa mga tanong doon sa ating ginawang adapting the technology para malaman natin agaran kung ano ang katatayuan ng inyong kalusugan. No? At kung kailangan kayo respondihan agad namin, ay re-respondihan namin kayo agad. Kasi po kailangan malaman natin ang tunay na kalusugan ng ating mga kababayan. Bawat Manileño, 1.8 million po tayo. At ang mga 18 pataas ay halos 1.1 million. So, kailangan natin na malaman ang inyong katayuan. Ngayon, kung maaari lang, punta kayo sa page na to, kung saan kayo nanonood, o kung hindi pa kayo nagsasubmit ng health survey na ginagawa ng lungsod ng Maynila, ay please do so. If you already did it, kung ginawa nyo na, i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, kakilala at kapitbahay, kamag-anak, dahil mahalaga yan na malaman namin sapagkat yan naman ay aming sisiya sa atin agad at kayo naman ay tatawagan kung kinakailangan tawagan agad. Pakiusap ko lang, magsabi ng tapat, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Mas nakakatakot kapag hindi nyo inaamin ang inyong katatayuan dahil baka mahawa pa ang inyong mga mahal sa buhay o madala pa ng inyong konsensya. Huwag naman kayong matakot dahil alam ko baka nahiya kayo, kamuhian kayo, pandirian kayo ng inyong mga kapitbahay. Hindi po. We will keep your data confidential. Sa likod ng aplikasyon na yan o application, no, yung press send message, yung survey na yan, ay may mga professional, doktor, nurse, at mga professional upang tugunan kagad at mabilis namin kayong at maging epesyente ang inyong pamalang lungsod. So, sa mga sumagot, no? Thank you very much. So, but still, malayo pa yung numero natin. Anyway, mukhang wala naman tayo masyadong pinagkakabalang ibang bagay. Try to find time
no, to send message to us. No? Click nyo lang ito, sundin nyo na po yung mga sumusunod. Mabilis lang po yun. So muli mga kababayan, 14th day, 2 weeks na tayo, no? Sa awa ng Diyos. No? And sana nga 2 weeks matapos na ito. 2 weeks pa matapos na ito. Pero wala pong garantiyan. Pero ang isang, gusto nyo bang mapadali ang lahat ng ito? Ay, tingin ko, ang susi nasa mga palad natin bilang mamamayan. Ang susi nasa mga kaisipan natin bilang mamamayan. Ang susi ay magiging base sa mga kinikilos natin bilang mamamayan. Kaya pakiusap ko, tumugon po tayo dahil talaga pong patuloy na dumarami sa Maynila. Dala ng marami pang hindi o may ilang pang hindi sumusunod. Tandaan ninyo, isa lang yung sumusuway at positibo, maghahawa-hawa na po yan. Para lang makita ninyo yung gravity ng sitwasyon. So hanggang dito na muli, mga kababayan, tabayanan nyo ulit ang susunod na update. Ang payo ko lagi, huwag maniwala kung saan-saan. Kumuha ng impormasyon sa mga itinalaga lamang ng pamahalaan. Sa national, DOH, doon kayo kumuha ng impormasyon. Hindi sa kapitbahay mo, sa kakilala mo. Ngayon, sumunod, saan pa? Sa Manila Health Department. Sumunod, dito po, sa amin. Yan. Diyan nyo po, at ang aming mga sinasabi dito ay mga opisyal na at kumpirmado na at mga naganap na. No? At yung mga magaganap para naman sa ibang proyekto o programa o kaparaanan ng lungsod ng Maynila na matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Sana sa lahat na may mga sakit, hagkanawa kayo ng Panginoon Diyos, ng kanyang kamay, nang gumaling na kayo. Sa mga doktor na sumakabilang buhay na dala ng COVID-19 exposure, nakikiramay po kami. At 10 ng aming mga kawani sa lungsod, sa inyong pamilya, sa mga nurse na naapektuhan ng COVID-19. Nandito po kami. Get well soon. Sa mga frontliners na nandito, naglilingkod sa ating bayan, non-stop, 24/7. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. Sa atin naman mga kababayan, na nahihirapan, nawa ang Panginoon Diyos ay bigyan kayo ng kaluwagan sa buhay. Sa atin lahat sa lungsod na Maynila, mga kababayan, wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Tayo rin magkikita sa finals. Ito ang iiwan kong tanong sa inyo ngayong gabi. Gusto niyo bang matigil na ang sitwasyon natin? Gusto niyo bang matapos na ito? Kung ang sagot ay gusto, meron po akong solusyon. Makiisa na tayo. Magsakripisyo na tayo. Kaysa mas mahabang panahon pa tayo magsasakripisyo. Itodo-todo na natin yung sakripisyo natin ngayon. Huwag natin patagalin to. The more natin pinapatagal to, the more hindi kakayanin ninyo at the more hindi kakayanin ng pamahalaan paglalong tumagal ito. Yun lang pong iiwan kong tanong sa inyo, mga kababayan. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang naging partisipasyon ko sa kinakaharap na suliranin ng pamilya ko, ng pamayanan ko, ng syudad ko, o ng bansa ko?
Yan ang isipin natin ngayong gabi. So muli, mag-ingat po kayo. Pangalagaan niyo po ang inyong may mga edad na magulang, mga bata. Spend quality time with your family. Alagaan ninyo ang may edad nyo ng nanay, tatay, lolo't lola. Hindi natin alam kung kailan. Spend time, spend quality time sa mga pamilya ninyo. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.